3 minuto lamang matapos maging epektibo ang proseso ng diborsyo agad na hinawakan ng biyenan ko ang kamay ng kabit ng aking asawa at buong pagmamalaking pumasok sa mansyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Mula ngayon ang bahay na ito ay para sa anak ko." Sumakit ang loob ko, ngunit hindi ako umiyak at ni hindi ako nagmakaawa. Sa sandaling iyon ang matagal ng katiwala ay lumapit sa harap ko yumuko at marahang nagsabi, "Binibini, ipinapasabi ng inyong ina na dumating na ang oras upang bawiin ang 30 bilyong dote." Diyos ko, ang buong mansyon ay biglang nagkagulo. Namutla ang biyenan ko at ang kabit. Sa huli, anong kapalaran ang naghihintay sa kanilang pamilya matapos ang biglaang pagbabagong ito nanginginig? Ang kamay ni Corazon habang hawak ang mamahaling panulat sa loob ng malamig na opisina ng abogado. Ang tunog ng aircon ay tila ba nagiging isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Sa harap niya, nakalatag ang huling pahina ng kanilang divorce papers, ang kasulatang tatapos sa 8 taon ng kanyang buhay bilang asawa ni Renato Domingo. Sumulyap siya kay Renato na nasa kabilang dako ng mesa. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Nakatitig lang ang lalaki sa kawalan, tila ba naiinip na matapos ang lahat ng ito. Sa tabi nito ay ang kanyang biyenan si Doña Carmen. Ang matanda ay nakasuot ng terno na tila ba pupunta sa isang pista. Ang kanyang muka ay bakas, ang isang mapang-aping na ngiti na tila nagsasabing, "Sa wakas mawawala na rin ang malas sa pamilya namin." Huminga ng malalim si Corazon. Pumatak ang isang butil ng luha sa puting papel bago niya mabilis na isinulat ang kanyang pangalan. Corazon Villanueva. Sa bawat hagod ng pluma, naaalala niya ang bawat gabi na umiyak siya dahil sa panlalamig ni Renato. Naaalala niya ang bawat panlalait ni Doña Carmen sa kanyang pagkatao dahil lamang sa hindi siya biniyayaan ng anak sa loob ng halos 1 dekada. Pagkabitaw ng panulat, agad na kinuha ni Doña Carmen ang dokumento at ibinigay sa abogado na tila ba natatakot na magbago pa ang isip ni Cora. Walang salita, tumayo si Renato at lumabas ng silid. Ni isang patawad, ni isang salamat. Wala siyang narinig mula sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Naiwang mag-isa si Corazon sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa halip na sumuko sa pait, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing kailangan niyang umuwi. Hindi sa bahay nila ni Renato sa Maynila, kundi sa Taal, Batangas, sa lumang bahay na bato na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina, si Doña Leticia. Doon umaasa siyang makakahanap ng katahimikan sa gitna ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ilang oras ang lumipas habang binabaybay niya ang daan patungong Batangas. Ang bawat tanawin ng mga puno at bukiran ay tila ba humahaplos sa kanyang nagdurugong puso. Ngunit pagdating niya sa bukana ng kanilang kalyang kinalakihan, napansin niyang may kakaiba. Ang gate ng kanilang ancestral house ay nakabukas ng malawak. Mabilis niyang ipinarada ang kanyang sasakyan. Pagbaba niya, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatambak ang mga malalaking sako ng basura. Ngunit hindi ito basura. Ang mga ito ay ang mga gamit na galing sa loob ng bahay. Nakita niya ang mga antigong kurtina na tinahi pa ng kanyang ina, nakakalat sa putikan. Ang mga lumang libro na paborito ni Doña Leticia ay basa na dahil sa dilig ng sprinkler. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang portrait ng kanyang ina na nakasandal sa isang puno. Ang salamin nito ay basag-basag na. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Corazon habang mabilis na lumalapit sa pintuan ng bahay. Isang babaeng mas bata sa kanya ang lumabas mula sa malaking pintuan. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe, isang robe na pag-aari ni Corazon. Ang kanyang mahabang buhok ay basa pa
at ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang. Si Vanessa, ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan, ang babaeng naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng kanilang pagsasama ni Renato. O nandito na pala ang dating may-ari, wika ni Vanessa habang naglalakad pababa ng hagdan ng may malaking kumpiyansa. Pasensya ka na, Corazon. Masyadong luma na kasi ang mga gamit na ito. Hindi bagay sa bagong aura ng bahay na ito kapag lumipat na kami ni Renato ng tuluyan. Paano mo nakuha ang robe ko? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ilabas ang mga gamit ng pamilya ko? Nanginginig sa galit na tanong ni Cora. Ito ay bahay ng mga Villanueva. Wala kang karapatan dito. Isang malakas na tawa ang narinig niya mula sa loob ng bahay. Lumabas si Doña Carmen, may hawak na baso ng juice, tila ba nagre-relax sa isang resort. Sumunod sa kanya si Renato, na ngayon ay hindi na mailagan ang tingin ni Corazon. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito, Corazon. Malamig na sabi ni Renato. Tapos na ang lahat sa atin. Pinirmahan mo na ang mga papel. Wala ka nang habol sa akin. Wala akong habol sa iyo, Renato. Pero ang bahay na ito ay pamana sa akin ng nanay ko. Hindi ito bahagi ng ating conjugal property. Umalis kayo rito bago ako tumawag ng pulis. Bulyaw ni Cora ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ancestral house. Lumapit si Doña Carmen kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. Pulis, sige, tumawag ka ng pulis. Gusto mo ba silang tawagin para hiyain ang sarili mo? Kinuha ng matanda ang isang folder mula sa lamesang malapit sa pinto at marahas na inihagis ito sa paanan ni Corazon. Nanlabo ang paningin ni Cora habang dinidampot ang folder. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Ito ay isang Transfer Certificate of Title. Ang pangalan ng may-ari ng lupa at ng ancestral house ay hindi na Corazon Villanueva. Nakasulat doon sa malalaking letra, Renato Domingo. Paano ito nangyari? Hindi. Hindi ito maaari. Kailanman ay hindi ko pinirmahan ang paglilipat ng titulong ito. Sigaw ni Cora, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng shock. Masyado ka kasing kampante, Corazon, sabi ni Doña Carmen habang hinahaplos ang balikat ni Vanessa. Habang abala ka sa pag-iyak sa gabi, dahil hindi ka mahal ng anak ko, abala naman kami sa pag-aayos ng hinaharap namin. At ang hinaharap na yon ay hindi ka kasama. Renato, ipaliwanag mo ito. Hinarap ni Cora ang dating asawa. Peke ito. Di ba alam mong sa nanay ko ang bahay na ito? Umiwas ng tingin si Renato, ngunit ang kanyang boses ay matigas. Ang titulo ay Legal Cora. May pirma mo yan mula pa noong 3 taon na ang nakakaraan. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kunin mo na ang mga basura mo sa labas at umalis ka na sa property ko. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napansin ni Corazon ang isang maliit na bata. Isang batang lalaki na mga 5 taong gulang na lumabas mula sa kusina at yumakap sa binti ni Renato. Papagutom na po ako, sabi ng bata. Tumingin si Vanessa kay Corazon na may mapait na ngiti. Meet Nathan Corazon, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Domingo. Ngayong alam mo na ang totoo, siguro naman ay may natitira ka pang hiya para hindi na kami gambalain sa sarili naming tahanan. Napako ang tingin ni Corazon sa bata, pagkatapos ay kay Renato, at sa huli ay sa basag na larawan ng kanyang ina sa putikan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Isang galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Kahit basang-basa na ang kanyang sapatos sa putik at luha, hindi siya natinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Akala ninyo ay tapos na ito, mahinang sabi ni Cora, pero ang bawat salita ay puno ng bigat. Akala ninyo ay mananalo kayo sa pagnanakaw ng pamanang hindi sa inyo. Umalis ka na.
bago ko pakalad ka rin ang mga gamit mo sa kalsada, sigaw ni Doña Carmen. Tinalikuran sila ni Corazon at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi siya iiyak muli sa harap nila. Pero bago niya isara ang pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon sa lumang bahay na bato. Alam ni Corazon ang bawat sulok ng bahay na yon. Alam niya ang bawat lihim na nakatago sa mga pader nito. At higit sa lahat, alam niyang hindi kailanman hahayaan ng kanyang ina na manalo ang mga masasamang loob. Habang nagpapaandar ng sasakyan, paalis nakita niya sa rearview mirror ang tatlo na tumatawa sa balkonahe ng kanyang bahay. Ngunit sa kanyang isipan, may isang alaala, ang biglang nagliwanag isang alaala ng kanyang ina na may ibinubulong sa kanya bago ito mamatay tungkol sa isang bagay na nakatago sa likod ng pintuan ng langit. Hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang ng pagbawi ni Corazon sa lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit paano nga ba mapapatunayan ni Corazon na peke ang titulong hawak ni Renato kung ang lahat ng ebidensya ay tila ba nabura na ng panahon at kapangyarihan ng mga Domingo? At anong misteryo ang nakatago sa likod ng mga pader ng ancestral house na maaring magpabagsak sa lahat ng plano ni na Doña Carmen? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang bahay na bato ay tila ba tunog ng libu-libong karayom na tumutusok sa pandinig ni Corazon. Nakatayo pa rin siya sa bukana ng pintuan, mahigpit na hawak ang folder na naglalaman ng pekeng titulo. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding puot na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Walang pakialam si Doña Carmen. Inayos ng matanda ang kanyang mamahaling alahas at tiningnan si Cora mula ulo hanggang paa na tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya. Ano pa ang hinihintay mo, Corazon? Tapos na ang palabas. Hindi mo ba nakikita? May pamilyang naghihintay na maghapunan ng matiwasay sa loob ng bahay na ito. At hindi ka na bahagi ng pamilyang yon. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng kamandag. Hindi ako aalis. Matigas na sagot ni Cora, bagamat nanginginig ang kanyang buong katawan. Tatawag ako ng pulis. Isusumbong ko kayo sa pagnanakaw at pagpapalsipika ng dokumento. Renato, paano mo nagawa ito ang bahay na ito? Ito ang huling alaala ko kay nanay. Lumingon siya kay Renato, nagbabakasaling may natitira pang katiting na konsensya sa lalaking pinangakuan siyang aalagaan hanggang sa huling hininga. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang mga mata ni Renato ay malamig, walang emosyon at nakatuon lamang sa kanyang bagong pamilya. Gawin mo ang gusto mo, Cora, sabi ni Renato nang walang katinag-tinag. Pero tandaan mo, sinasayang mo lang ang oras mo. Kinuha ni Cora ang kanyang telepono. Sa gitna ng nanginginig na mga daliri, dinial niya ang numero ng himpilan ng pulisya sa Taal. Habang naghihintay, narinig niya ang hagik-gik ni Vanessa mula sa likuran ni Renato. Ang babaeng iyon na nakasuot pa rin ng kanyang paboritong robe ay tila ba nanonood ng isang nakakatawang pelikula. Hindi nagtagal dumating ang isang patrol car. Bumaba ang dalawang opisyal, kabilang na si Officer Ramos na kilala ni Cora dahil madalas itong tumatanggap ng tulong mula sa pamilya Villanueva noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Officer Ramos, salamat at dumating kayo. Bungad ni Cora ang pag-asa ay muling sumilip sa kanyang puso. Pinipilit nila akong paalisin sa sarili kong bahay. May hawak silang pekeng titulo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pulis, lumapit na si Doña Carmen. Officer Ramos, mabuti at nandito ka. Pasensya ka na sa abala. Alam mo naman itong si Corazon, tila ba hindi pa matanggap ang naging desisyon ng korte sa kanilang divorce. Ngayon pati ang pag-aari ng anak ko ay pilit niyang ginugulo. Inabot ni Renato ang folder sa pulis. Pinagmasdan ni Officer Ramos ang dokumento ng matagal. Tumingin siya kay Cora, pagkatapos ay kay Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang pagkagulat. Mrs. Ayon sa dokumentong ito,
Legal ang pagmamayari ni Mr. Renato Domingo sa lupang ito. Sabi ni Officer Ramos sa isang tono na tila ba binabasa lamang ang ulat ng panahon. Wala kaming magagawa rito kung hindi ay hilingin sa inyo na umalis ng mahinahon upang maiwasan ang anumang gulo. Pero peke iyan, Officer, kilala ninyo ang nanay ko. Alam ninyong sa amin ang bahay na ito. Sigaw ni Cora, ang desperasyon ay nagsisimula nang humalo sa kanyang galit. Ang papel ay papel misis. May selyo ito ng Register of Deeds. Kung may reklamo kayo, dalhin ninyo sa korte. Pero sa ngayon ang utos namin ay panatilihin ang kapayapaan. At ang kapayapaan ay nangangahulugang kailangan ninyong lisanin ang property na ito. Dagdag ng isa pang pulis. Tumingin si Cora sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang tingin ng mga kapitbahay na nagsisimula nang mag-usisa sa labas ng gate. Ang kahihiyan ay tila ba isang malaking alon na lumunod sa kanya. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang ina, ngayon ay nakikinig sa mga bulong-bulungan ni Doña Carmen na siya ay nababaliw na. Lumapit si Renato sa kanya sapat na malapit upang siya lamang ang makarinig. Cora, wag mo nang pilitin. Ayokong makita kang kinakaladkad palabas ng mga pulis sa taharap ng lahat. Gawin mo na lang ang tama. Umalis ka na para sa decency na lagi mong sinasabi. Ang salitang decency mula sa bibig ni Renato ay tila ba isang sampal. Ang lalaking nagtaksil sa kanya sa loob ng 6 na taon, ang lalaking nagnakaw ng kanyang pamana ay siya pang may ganang magsalita tungkol sa dangal. Dangal, mahinang ulit ni Cora. Wala kang alam sa dangal, Renato. At balang araw, pagsisisihan mo ang gabing ito. Wala nang nagawa si Cora, kundi ang tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo sa pintuan, tila ba binabawi ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Binuhat niya ang basag na portrait ng kanyang ina mula sa putika ni yakap ito nang mahigpit sa kanyang dibdib at naglakad patungo sa gate. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog na sa putik at ang kanyang manipis na blusa ay dumidikit na sa kanyang balat dahil sa lamig. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, tumigil siya at lumingon sa huling pagkakataon. Maliwanag ang loob ng ancestral house. Ang mga chandelier na kristal ay nagbibigay ng isang mainit at marangyang liwanag sa sala. Mula sa bintana, nakita niya ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan. Nakaupo si Renato sa sofa, ang batang si Nathan ay karga-karga niya sa kanyang kandungan. Nakatayo si Vanessa sa tabi nila, may hawak na baso ng alak at masayang nakikipag-usap kay Doña Carmen. Tila ba sila ay isang perpektong pamilya na nagdiriwang ng isang bagong simula. Ang saya sa kanilang mga muka ay kabaligtaran ng dilim at lamig na nararamdaman ni Cora sa labas. Nakita ni Cora ang paghalik ni Renato sa noon ng bata, isang pagmamahal na hinding-hindi nito naipakita sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang sakit ay tila ba isang kutsilyong muling ibinaon sa kanyang puso at pinihit ng dahan-dahan. Pumasok si Cora sa loob ng kanyang sasakyan. Doon sa loob ng katahimikan at dilim ay doon lamang siya bumigay. Humagulgol siya habang nakasubsob ang muka sa manibela. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng 8 taon ay nagbunga lamang ng pagtataksil at kawalan. Nay, patawad po ang bulong niya sa gitna ng hikbi. Patawad po dahil hinayaan kong kunin nila ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng portrait na kanyang yakap. Isang maliit na piraso ng papel na sumabit sa likod ng basag na frame. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga mata at binuksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Ang papel ay luma, na may mga mantsa ng tubig, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ito ay sulat ng kanyang ina, ngunit hindi ito isang simpleng mensahe ng pagmamahal. May mga numerong nakasulat doon at isang pangalan ng isang tao na matagal na niyang hindi naririnig, Rosa. Biglang tumigil ang panginginig ni Cora. Ang galit na kanina ay tila ba apoy na tumutupok sa kanya
ay unti-unting naging isang malamig na determinasyon. Naalala niya ang isang tagubilin ni Doña Leticia bago ito malagutan ng hininga, isang tagubilin na binalewala niya dahil sa sobrang pait ng pagluluksa. Corazon, ang tunay na kayamanan ng mga Villanueva ay hindi nakikita ng mga mata ng sakim. Bulong ni Cora, inuulit ang mga huling salita ng kanyang ina. Pinaandar niya ang sasakyan. Hindi na siya babalik sa Maynila. May isang lugar pa siyang kailangang puntahan sa Taal. Isang maliit na dampa sa dulo ng bayan, kung saan naninirahan ang mga taong nakakaalam ng tunay na katotohanan. Ngunit hindi alam ni Cora na habang siya ay papaalis, isang itim na sasakyan ang nakabuntot sa kanya mula sa dilim. Isang pares ng mga mata, ang matamang nagmamasid sa bawat galaw niya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang patahimikin ang huling Villanueva. Sino ang sumusunod kay Corazon at may sapat pa kaya siyang lakas upang harapin ang mas malalim pang panganib na naghihintay sa kanya sa likod ng misteryosong sulat ng kanyang ina? Nanginig ang buong katawan ni Corazon habang nakahiga sa isang manipis na kutsyon sa loob ng isang maliit na pension house sa Taal. Ang bawat ubo niya ay tila humahaplos sa kanyang dibdib na puno ng pait. Ang lagnat na nakuha niya mula sa pagkababad sa ulan kagabi ay tila gustong igupo ang kanyang diwa, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik. Ang mukha ng batang si Nathan. Ang mga mata nito nakawangis ng kay Renato. Ang tinig nito na tumatawag ng papa. Biglang napabalikwas si Corazon. Hindi siya pwedeng magkasakit. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang imahe ng batang yon ay hindi lamang nagpaalala sa kanya ng pagtataksil ni Renato. Ito ay naging isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na katinuan. 6 na taon. Kung 5 taon na ang bata, ibig sabihin ay halos buong panahon ng kanilang pagsasama ay may ibang pamilya na si Renato. Habang siya ay nagpapakababa kay Doña Carmen at nagdurusa sa kawalan ng anak si Renato, ay may ibang mundong binuo gamit ang kanyang pawis at pangalan. Hindi niyo ako matatalo ng ganoon lang. Bulong niya sa sarili habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga binti. Mabilis siyang nag-ayos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at naglagay ng manipis na kolorete upang itago ang kanyang pamumutla. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang natitira sa kanya. Pagdating niya sa isang bangko sa gitna ng bayan, sinalubong siya ni Elena, isang kaibigan mula pa noong pagkabata na ngayon ay manager na ng sangay na yon. Kitang-kita sa mga mata ni Elena ang pagkaawa nang makita ang hitsura ni Corazon. Cora, balitang-balita na rito sa Taal ang nangyari kagabi. Totoo ba? Mahinang tanong ni Elena habang dinadala siya sa isang pribadong silid. Wala na akong panahon para sa chismis, Elena. Seryosong sagot ni Cora. Gusto kong buksan ang aking safety deposit box at gusto ko ring makita ang record ng aking joint account kay Renato sa nakalipas na 6 na taon. Sa loob ng vault room dinala ni Elena ang isang mahabang bakal na kahon. Ito ang kahon kung saan itinago ni Corazon ang lahat ng alahas na ipinamana sa kanya ni Doña Leticia, mga diamante, mga gintong kwintas, at ang tanyag na Villanueva Emeralds na pag-aari pa ng kanyang lola. Ngunit nang buksan ni Corazon ang kahon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang laman ng kahon, wala kahit isang piraso ng ginto. Ang tanging natira ay isang maliit na piraso ng pelus na tela na dati ay kinalalagyan ng mga mamahaling hiyas. Elena, nasaan ang mga ito? Hapos-hapos ni Cora ang bakanteng espasyo sa loob ng kahon. Mabilis na tiningnan ni Elena ang logbook. Cora, ayon dito, 4 na buwan na ang nakakaraan nang pumunta rito si Renato. Dahil joint account ninyo ito at may authorization letter siya, nadala pinayagan siyang buksan ng box. Akala ko alam mo.
Napaupo si Corazon sa malamig na sahig ng vault. Hindi lang pala ang bahay ang kinuha sa kanya, pati ang kanyang huling sandata, ang huling yaman na maaari niyang gamitin para magsimulang muli ay ninakaw na rin ni Renato. Ito pa, Cora, sabi ni Elena na ngayon ay may hawak ng mga bank statements. Tiningnan ko ang joint account ninyo. May regular na transfer ng pera mula sa account ninyo patungo sa isang savings account sa ilalim ng pangalang Vanessa Garcia. Nagsimula ito 6 na taon na. Ang nakakaraan. Malalaking halaga, Cora. Halos maubos na ang laman ng account mo. Binasa ni Corazon ang mga papeles. Ang bawat petsa, ang bawat halaga ay tila ba mga saksak sa kanyang likuran. Habang nagtitiis siya sa kakuriputan ni Doña Carmen, habang sinasabi sa kanya ni Renato na kailangang magtipid para sa hinaharap nilulustay na pala nito ang kanyang pera para sa luho ng kabit nito. Ang mga mamahaling gamit ni Vanessa, ang pag-aaral ng bata, ang lahat ng kaginhawaan nila ay galing sa pamanang pinaghirapan ng pamilya Villanueva. Lumabas si Corazon ng bangko na tila ba isang buhay na bangkay. Ang init ng araw sa Batangas ay hindi niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pait na unti-unting namumuo at nagiging isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kwarto. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng bugbog ng sakit. May mahabang buhok na dati ay gustong-gusto ni Renato dahil mukha daw siyang masunuring asawa. Kumuha siya ng isang matalim na gunting mula sa kanyang bag. Ang Corazon na nakilala ninyo ay patay na. Wika niya sa sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon. Isang mabilis na gupit. Ang mahabang hibla ng kanyang buhok ay nahulog sa sahig. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa ang kanyang buhok ay umabot na lamang sa kanyang panga. Ang bawat pagbagsak ng buhok ay tila ba pagtatapon ng bawat taon ng kanyang pagtitiis at pagiging biktima. Nang matapos siya, hindi na isang mahinang babae ang nasa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay matalim na, ang kanyang mukha ay mas litaw ang determinasyon. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang abogado na si Attorney Santos. Siya na lamang ang tanging pag-asa niya upang mabawi ang bahay. Attorney Santos, nakuha ko na ang mga bank records. May sapat na tayong ebidensya ng pagnanakaw at pangangalo niya laban kay Renato. Bungad ni Cora. Ngunit sa kabilang linya, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang mabigat na buntong hininga ang naririnig niya bago nagsalita ang abogado. Cora, kailangan nating mag-usap ng seryoso, mahinang sabi ni Attorney Santos. Tumawag sa akin ang law firm na hawak ng mga Domingo kanina. Cora, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko na kayang hawakan ang kaso mo. Ano, bakit, Attorney Santos? Matagal na tayong magkakilala. Sigaw ni Cora. Tinakot nila ang pamilya ko, Cora. At hindi lang iyon, may mga koneksyon si Doña Carmen sa Regional Court. Lahat ng pinto ay isinasara nila para sa'yo. Sinabihan ako na kung itutuloy ko ito, mawawalan ako ng lisensya. Cora, payo bilang kaibigan. Umalis ka na lang ng Taal. Hindi mo sila kayang labanan. Masyadong malakas ang mga Domingo ngayon. Naputol ang tawag. Nanatiling nakadikit ang telepono sa tenga ni Corazon habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kwarto. Siya ay nag-iisa. Walang pera, walang bahay, walang alahas. At ngayon, wala na ring kakamping abogado. Ang mga Domingo ay tila ba isang higanting pader na handang dumaan sa ibabaw niya para lamang siya ay tuluyang mabura sa mundong ito. Napatingin si Corazon sa maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa likod ng portrait ng kanyang ina. Ang pangalang Rosa at ang mga numerong nakasulat doon. Ito na lamang ang tanging hibla na nag-uugnay sa kanyang nakaraan, at marahil ito na rin ang tanging susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit paano niya mahahanap si Rosa kung ang buong bayan
ay tila ba kontrolado na ng kamay na bakal ni Doña Carmen at sapat ba ang isang lihim para itumba ang isang imperyo ng kasinungalingan? Ang balita sa Taal ay mas mabilis pa sa apoy na kumakalat sa tuyong damuhan. Habang si Corazon ay nag-iisa sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, ang pangalan niya ay pilit na dinudumihan ni Doña Carmen sa bawat kanto ng bayan. Sa palengke sa plaza at maging pagkatapos ng misa sa Basilica de San Martin de Tours, isa lamang ang usap-usapan. Si Corazon Villanueva, ang dating asawa ni Renato, ay nababaliw na raw, na kaya umano siya hiniwalayan ng mister ay dahil nagiging bayolente ito at ang pagpupumilit niyang angkinin ng bahay ay resulta ng kanyang delusyon. Narinig ito ni Corazon nang minsang lumabas siya upang bumili ng makakain. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya, nang may paggalang ngayon ay nagbubulungan at mabilis na umiiwas. Ang iba pa nga ay lantaran ang pagngisi. Ngunit hindi na siya ang dating Corazon na iyakin at sensitibo. Sa bawat bulong lalo lamang tumitigas ang kanyang determinasyon. Ang kanyang bagong gupit na buhok, ang kanyang matatag na lakad, at ang malamig niyang tingin ay nagpapahiwatig na hindi na siya kayang tibagin ng tsismis. Kung walang abogadong gustong tumulong sa kanya sa Taal, maghahanap siya sa labas. Kailangan niyang patunayan na peke ang titulo. Kailangan niya ng siyensya para labanan ang mga kasinungalingan ni Renato. Tinipon ni Corazon ang huling natitirang pera niya na kanyang itinago sa isang lihim na compartment ng kanyang lumang maleta. Sumakay siya ng bus patungong Maynila upang hanapin ang isang sikat at independenteng handwriting expert, isang eksperto sa forensic document examination na nagngangalang Dr. Alcantara. Wala itong koneksyon sa mga Domingo, kaya umaasa siyang makakakuha siya ng patas na pag-aaral. Pagdating sa opisina ni Dr. Alcantara sa Makati, inilapag ni Corazon sa mesa ang photocopy ng pekeng titulo na nakuha niya bago siya pinaalis, kasama ang ilang lumang dokumento na naglalaman ng kanyang tunay na pirma. Dr. Alcantara, buhay ko po ang nakasalalay sa papel na ito. Kailangan ko po ng ebidensya na hindi ako ang pumirma sa titulong iyan. Seryosong pakiusap ni Cora. Sinuri ng doktor ang mga dokumento gamit ang kanyang magnifying glass. Tiningnan niya ito sa ilalim ng iba't ibang liwanag. Maingat na inihambing ang mga kurbada at diin ng bawat letra. Tila tumigil ang oras sa opisina habang naghihintay si Corazon ng sagot. Ang bawat segundo ay parang isang taon ng paghihirap. Matapos ang halos isang oras bumuntong hininga si Dr. Alcantara at tumingin kay Cora. Mrs. Domingo. Villanueva po. Corazon Villanueva. Mabilis na pagtatama ni Cora. Mrs. Villanueva, pagpapatuloy ng doktor. Sa unang tingin, napakahusay ng pagkakagawa. Kuhang-kuha ang estilo ng inyong pagsulat. Ngunit ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Itinuro ng doktor ang isang bahagi ng pirma sa pekeng titulo gamit ang dulo ng kanyang ballpen. Tingnan mo ito, Mrs. Villanueva. Sa tunay mong pirma ang C at V ay ginagawa ng mabilis at tuloy-tuloy. Ang stroke mo ay may puwersa, may kumpas ng isang taong sanay na sanay. Ngunit sa dokumentong ito, itinaas ng doktor ang isang litrato na pinalaki ang pirma. Kung mapapansin mo rito, may tinatawag kaming tremor of fraud o panginginig. Ang taong pumirma nito ay mabagal na sumusulat dahil kinokopya niya ang bawat kurba. Hindi ito natural na stroke. Bukod doon, ang pressure ng pen ay pantay. Mula simula hanggang dulo, isang malinaw na palatandaan ng pagkopya o tracing. Pakiramdam ni Corazon ay may isang malaking batong na alis sa kanyang dibdib. May pag-asa? May ebidensya siya. Pwede niyo po ba itong ilagay sa isang opisyal na ulat? Gusto kong gamitin ito sa korte para makasuhan ng estafa at falsification of public documents si Renato Domingo. Mabilis na sabi ni Cora. Siyempre, sagot ni Dr. Alcantara. Gagawa ako ng sworn affidavit na magpapatunay sa aking natuklasan.
Babalikan mo bukas para makuha ang kompletong report. Lumabas ng opisina si Corazon na may magaan na pakiramdam. Ginamit niya ang natitirang oras sa Maynila para pumunta sa isang pampublikong aklatan upang mag-aral tungkol sa mga batas sa lupa at pamana. Kung walang abogadong tatanggap sa kanya, siya mismo ang magiging utak ng kanyang laban. Maghahanap na lang siya ng pampublikong abogado pagdating ng araw ng pagdinig, pero kailangan niya muna ng solidong kaso. Kinabukasan, maagang bumalik si Corazon. Sa opisina ni Dr. Alcantara, ang kanyang puso ay nagmamadali. Alam niyang ang report na ito ang magiging unang bala niya laban sa imperyo ni Doña Carmen. Ngunit pagpasok niya sa opisina, kakaibang atmosfera ang sumalubong sa kanya. Kalat ang mga papel sa sahig. Ang sekretary ng doktor ay nanginginig at umiiyak sa isang sulok. At si Dr. Alcantara ay nakaupo sa kanyang silya, may pasa sa mukha at tulalang nakatingin sa kawalan. Dr. Alcantara, anong nangyari? Gulat na tanong ni Cora habang patakbong lumalapit. Bumalik sa katinuan ng doktor nang marinig ang boses ni Cora. Agad itong tumayo, ang mga mata nito ay puno ng takot. Umalis ka na rito, Mrs. Villanueva. Panginginig ng boses ni Dr. Alcantara. Wala akong ibibigay na report sa'yo. Wala akong nakitang peke. Umalis ka na. Ano po, pero kahapon lang sinabi ninyo na. Wala akong sinabi kahapon. Sigaw ng doktor, pilit na pinatitibay ang boses kahit nanginginig siya. Kinuha nito ang mga litrato at papel na pinag-aralan nila kahapon at pinagpunit-punit ito sa harap mismo ni Corazon. Huwag na huwag ka na ring babalik dito. Dr. Alcantara, bakit? Anong ginawa nila sa inyo? Binayaran ba nila kayo? Tinako. Pakiusap ni Cora, sinusubukang pigilan ng doktor sa pagpunit ng mga ebidensya. Hindi lang ako ang nakataya rito. Mrs. Villanueva, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga taong binabangga mo, pero hindi ko isusugal ang buhay ko para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, marahas na itinulak ni Dr. Alcantara si Corazon palabas ng pinto at mabilis na nilock ito mula sa loob. Napaupo si Cora sa pasilyo. Tiningnan niya ang pinto, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Masyadong mahaba ang galamay ni na Doña Carmen. Paano nila nalaman na nandito siya? Paano sila nakarating agad sa Maynila? O baka may nagmamanman sa kanya mula pa nang umalis siya ng taal ng lamig. Ang buong katawan ni Cora, ang takot na pilit niyang nilalabanan ay unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi siya lumalaban sa mga simpleng tao lamang, lumalaban siya sa mga halimaw na walang sinasanto, mga halimaw na handang mandahas at manakot para protektahan ang kanilang kasakiman. Bumalik siya sa Batangas na tila ba pasan ang daigdig. Sa pag-upo niya sa loob ng umaandar na bus, pinagmasdan niya ang madilim na labas. Ang ulat ni Dr. Alcantara ay nawala. Ang kanyang huling pag-asa sa siyensya ay pinatay ng takot at kapangyarihan. Ano pa ang maaari niyang gawin? Wala na siyang abogadong matatakbuhan at ngayon wala na rin siyang ebidensyang maipapakita. Paano mananalo ang isang mag-isang babae laban sa pamilyang may kontrol sa batas, sa kapulisan at maging sa mga eksperto sa labas ng kanilang probinsya? Pagdating niya sa Taal at pumasok sa kanyang inuupahang kwarto, isang maliit na sobre ang nadatnan niya sa sahig malapit sa pinto. Tila idinaan ito sa siwang ng pinto habang siya ay wala. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay isang imbitasyon, isang mamahaling papel na may ginintuang letra. Kayo ay inaanyayahan sa isang marangyang pagdiriwang ng bagong simula. Ang house blessing ng Domingo Ancestral House, dating Villanueva Residence, at ang formal na pagpapakilala sa bagong ina ng tahanan, Ginang Vanessa Domingo. Sa ilalim ng imbitasyon, may nakasulat na mensahe gamit ang asul na tinta. Itigil mo na ang kahibangan mo, Corazon. Ito ang huling babala. Ang susunod na papel,
na ipapadala ko sa'yo ay death certificate mo na CD. Napatitig si Corazon sa sulat. Ang pangalang Vanessa Domingo ay tila lason na sumisira sa natitirang katinuan niya. Pilit pa nilang inaangkin ang bahay ngayon, ay tuluyan na rin nilang inangkin ang kanyang apelyido na nanggaling kay Renato. Hinawakan ng mahigpit ni Cora ang imbitasyon hanggang sa makusot ito. Kung akala nila ay sapat ang pananakot na ito para umurong siya, nagkakamali sila. Ngunit saan siya ngayon magsisimula habang tinitingnan niya ang kanyang lumang maleta upang hanapin ang natitirang pera, biglang may kumatok. Isang marahan ngunit sunod-sunod na katok. Sino ang pupunta sa kanya ng ganitong oras ng gabi? Lalo na't pinagbantaan pa lamang ang kanyang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting sa mesa at maingat na lumapit sa pinto. Huminga siya nang malalim handa sa anumang mangyayari. Kung sino man ang pinadala ni na Doña Carmen para tapusin siya, hindi siya magpapatalo ng walang laban. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita, kundi dilim. Ngunit bago pa niya isara ang pinto, isang matandang babae ang biglang bumagsak mula sa gilid, diretso sa kanyang paanan. Duguan ito at suot ang mga damit na mukhang basahan. Diyos ko! Napatili si Corazon at binitiwan ang gunting. Sinubukan niyang itayo ang matanda at nang makita niya ang mukha nito na puno ng pasa, nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang babaeng itinuro ng kanyang ina, Manang Rosa. Napaungol ang matanda, pilit na iniangat ang nanginginig na kamay at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Cora. Cora, anak. Mahinang bulong ni Manang Rosa, ang kanyang boses ay halos maputol. Nakatakas ako. Kailangan mong makuha ang lihim ng nanay mo. Bago pa man makapagsalita muli si Manang Rosa, tuluyan na itong nawalan ng malay. Sino ang may gawa nito kay Manang Rosa? At anong malaking lihim ang dala ng matanda na maaaring magpabagsak sa mga Domingo nanginginig ang buong katawan ni Corazon habang buong lakas niyang hinihila papasok sa loob ng kanyang maliit na kwarto ang walang malay na si Manang Rosa. Ang bawat paghinga ng matanda ay mabigat at may kasamang garalgal, tila ba nakikipaglaban kay kamatayan sa bawat segundo. Mabilis na isinara at inilak ni Cora ang pinto. Pilit niyang inalalaya ng matanda hanggang sa maihiga niya ito sa manipis na kutsyon sa sahig. Nang matapatan ng liwanag ng nag-iisang bombilya ang mukha ni Manang Rosa, napatakip ng bibig si Corazon upang pigilan ng isang malakas na hikbi. Ang mukha ng matandang nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay tadtad ng pasa. May natuyong dugo sa gilid ng kanyang labi at sa kanyang noo. Ang kanyang mga braso na dati ay malakas na nagluluto ng paboritong adobo ni Cora ay ngayon ay manipis na ngingitim at puno ng mga sugat na tila galing sa latigo o sinturon. Dali-daling kumuha si Cora ng palanggana na may maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Habang pinupunasan niya ang mga sugat ni Manang Rosa, hindi mapigilan ni Cora ang patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang galit at awa ay naghalo sa kanyang dibdib. Wala nang ibang gagawa nito kundi ang mga tauhan ni na Doña Carmen at Renato. Ganoon na ba sila kasakim? Ganoon na ba sila kawalang kaluluwa para saktan ang isang inosenteng matanda na walang ibang kasalanan kundi ang maging tapat sa pamilya Villanueva? Lumipas ang ilang oras, patuloy na nilalagnat si Manang Rosa. Gustuhin man ni Cora na dalhin ito sa ospital, alam niyang wala siyang pambayad. Higit pa roon, alam niyang mapanganib. Kung malaman ng mga Domingo na nasa kanya si Manang Rosa, tiyak na susundan sila ng mga ito at tatapusin ang sinimulan nilang karahasan. Naupo si Corazon sa malamig na sahig ng kanyang kwarto, nakasandal sa pader. Pinatay niya ang ilaw upang hindi makaakit ng atensyon mula sa labas. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa poste ng kalsada na nagbibigay ng anino sa bawat sulok ng silid.
Sa liwanag na yon, nakita niya ang kusot-kusot na imbitasyon na inihagis sa kanya kanina. Ang ginintuang letra nito ay tila kumikinang sa dilim na nunukso nagyayabang. House blessing at formal na pagpapakilala kay Ginang Vanessa Domingo. Kinuha ni Cora ang basag na portrait ng kanyang ina mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa isang maliit na silya. Tila ba ito ang kanyang naging munting altar sa gitna ng kadiliman? Tinitigan niya ang maamong mukha ni Doña Leticia. Nay, basag ang boses ni Corazon nang magsalita siya sa kawalan. Ginawa ko po ang lahat. Lumaban po ako. Nagmatapang ako. Pero paano ko sila tatalunin? Napakalakas nila. Tiningnan niya ang walang malay na si Manang Rosa. Pati si Manang sinaktan nila dahil sa akin. Dahil sa paghahanap ko ng hustisya. Ubos na po ako. Wala na akong pera. Tinalikuran ako ng mga kaibigan natin. Natatakot silang lahat. Kahit ang batas, nabili na ni Renato. Ako na lang po mag-isa. Ibinaba ni Cora ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at doon sa gitna ng madilim at tahimik na kwarto ay humagulgol siya, isang iyak ng matinding pagkasuko. Ang pag-asang nabuo sa kanyang puso nang makita niya ang ebidensya sa Maynila ay tuluyan ng nadurog. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na langgam na pilit binabangga ang isang malaking pader na bato. Ito na ang katapusan. Wala na siyang laban. Biglang nag-vibrate at umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number ang nakarehistro sa screen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim bago ni ito sinagot. Wala siyang balak magsalita. Hinintay niya ang kabilang linya. Hello, Cora. Tumayo ang mga balahibo ni Corazon. Ang boses na yon, ang malamig kalmado at mapagmataas na boses na yon. Si Renato. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Cora, bagamat nanghihina ang kanyang tuhod. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Renato mula sa kabilang linya. Kamusta ang biyahe mo sa Maynila? Nakita ko ang kopya ng report ng doktor na pinuntahan mo. Sayang hindi mo nakuha ang original. Masyado kasing nerbyoso si Dr. Alcantara. Konting paliwanag lang namin umatras na. Nagangit-ngit ang mga ngipin ni Cora. Sila nga ang nasa likod ng pananakot sa eksperto. Wala kayong kaluluwa, Renato pati. Ang mga inosenteng tao idinadamay ninyo sa kasakiman ninyo. Huwag kang magmalinis, Cora. Ginagawa ko lang kung ano ang nararapat para protektahan ang pamilya ko. Ang tunay kong pamilya. Diin ni Renato sa huling mga salita. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka ngayon? Sa isang madilim na butas dyan sa Taal. Wala kang pera, wala kang koneksyon, wala kang kahit ano. Natahimik si Cora. Bawat salita ni Renato ay totoo at iyon ang mas lalong nagpapasakit. Naaawa ako sa iyo, Cora. Pagpapatuloy ni Renato ang boses nito ay nagpanggap na nagmamalasakit. Kaya bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. May inihanda akong tseke. 1,000,000 piso, kasama ng isang one-way ticket papuntang Amerika. Sapat na yon para magsimula ka ng bagong buhay na malayo sa amin. Bakit mo ako bibigyan ng pera kung nasa inyo na ang lahat? Tanong ni Cora, naghihinala. Dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. At lalong ayaw ni Mama na may gumugulo sa isip ni Vanessa. Kunin mo ang pera. Pumirma ka ng isang waiver na nagpapatunay na isinusuko mo na ang anumang karapatan mo sa ancestral house at sa anumang ari-arian namin. Kapag pinirmahan mo yon tapos na ang lahat, makakahinga ka na ng maluwag. Tumigil ang mundo ni Corazon. 1,000,000 at tiket paalis. Ibig sabihin ay hindi na niya kailangang matulog sa malamig na sahig. Ibig sabihin ay maaari niyang ipagamot si Manang Rosa nang hindi natatakot. Hindi na niya kailangang makipagpatintero sa kamatayan. Isang pirma lang at matatapos na ang bangungot. Paano kung tumanggi ako? Mahinang tanong ni Cora. Naging kasing lamig ng yelo ang boses ni Renato. Kung tatanggi ka, tinitiyak ko sa iyo, Cora, hindi ka aabutin ng linggong ito
nang humihinga. At anumang natitirang alaala ng mga Villanueva sa bayang ito ay buburahin ko, kasama ka. Bago pa makasagot si Cora, binaba na ni Renato ang telepono. Nabalot muli ng nakabibinging katahimikan ng kwarto. Nanginginig na ibinaba ni Cora ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang lumang maleta sa sulok ng silid. Siguro nga ito na ang tanging paraan. Nabigo na niya ang kanyang ina. Hindi niya nai-save ang bahay. Baka ang tanging magagawa na lang niya ay iligtas ang kanyang sariling buhay at ang buhay ni Manang Rosa. Kapag kinuha niya ang pera, maipapagamot niya ang matanda. Aalis sila ng Pilipinas. Iiwan niya ang lahat ng sakit at alaala ng nakaraan. Nanghihina siyang tumayo at lumapit sa kanyang aparador. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga natitirang damit at sinimulang itupi ang mga ito. Ang bawat damit na inilalagay niya sa loob ng maleta ay tila pagbaba ng bandila ng pag-asa. Talo na siya. Nanalo ang kasamaan. Nanalo ang mga Domingo. Nang isara niya ang zipper ng maleta, lumapit siya sa silya kung nasaan ang larawan ni Doña Leticia. Kukunin na sana niya ito upang isama sa kanyang mga dadalhin. Patawad po, Nay. Bulong niya ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa basag na salamin ng picture frame. Susuko na po ako. Hindi ko na kaya. Hahawakan na sana niya ang frame nang biglang makarinig siya ng isang kaluskos. Mula sa kutsyon sa sahig, isang malamig at nanginginig na kamay ang biglang humawak sa kanyang paa. Napasinghap si Cora at mabilis na lumingon. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Manang Rosa. Bagamat pilit itong idinidilat at mukhang hirap na hirap, may isang kakaibang ningas sa mga mata ng matanda na tila ba galing sa matinding determinasyon na mabuhay upang masabi ang kanyang bitbit na lihim. Huwag kang susuko. Garalgal, ngunit buong diin na bulong ni Manang Rosa. Hindi nila hawak ang lahat. Mabilis na lumuhod si Cora sa tabi ng matanda at hinawakan ang kamay nito. Manang-manang, huwag po kayong magsalita nang marami nagdurugo pa ang mga sugat nyo. Kailangan po nating umalis dito, bibigyan ako ng pera ni Renato. Hindi. Ang sigaw na yon ay pumunit sa katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ginamit ni Manang Rosa ang huling lakas niya para pisilin ng mahigpit ang kamay ni Cora. Wala silang karapatan. Humihingal na, sabi ng matanda. Ang titulo. Papel lang yon. May iniwan ang nanay mo. Kumunot ang noo ni Corazon. Ano pong iniwan ni nanay, ninakaw na ni Renato ang mga alahas, Manang. Kinuha na nila ang lahat sa atin. Umiling si Manang Rosa. Ang mga luha nito ay humalo sa dugo sa kanyang mukha. Hindi lahat. Matalino ang nanay mo, Corazon. Kilala niya kung anong uri ng ahas ang napangasawa mo. Kaya bago siya namatay, gumawa siya ng holographic will. Natigilan si Cora. Isang holographic will. Isang huling habilin na nakasulat mismo sa kamay ng kanyang ina. Ayon sa batas, kapag may ganitong dokumento at napatunayang totoo, may kapangyarihan itong ipawalang bisa ang anumang pekeng titulo o naunang kasunduan. Pero Manang, saan po hinalughog ko na ang buong bahay bago ako umalis? Wala akong nakita. Ngumiti ng mapait si Manang Rosa, tila ba naaalala ang isang napakatalinong plano na binuo ng yumao niyang amo. Nasa bahay. Nakatago sa lugar na kailanman. Hindi papansinin ng mga Domingo dahil wala silang pananampalataya. Itinuro ni Manang Rosa ang daliri nito pataas at pagkatapos ay bumulong ng mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Corazon. Nasa likod ng malaking pinta ng San Martin de Tours, sa mismong altar ng sala, kunin mo, Corazon. Kunin mo ang tunay mong pamana. Kasabay ng huling salitang iyon, muling pumikit si Manang Rosa at nawalan ng malay. Naiwang nakaluhod si Corazon.
Tumingin siya sa kanyang nakaimpaking maleta at pagkatapos ay sa larawan ng kanyang ina. Ang takot na kanina ay nagpapabigat sa kanyang mga paa ay biglang naglaho na palitan ng isang nag-aapoy na tapang na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Nasa loob ng ancestral house ang di matutumbasang sandata. Ngunit ang bahay na yon ay kasalukuyang binabantayan ng mga galamay ni Doña Carmen at kinabukasan na mismo ang malaking pagdiriwang kung saan dadalo ang buong bayan at ang mga tauhan ni Renato. Paano makakapasok ang isang babaeng itinaboy, tinawag na baliw at pinagbantaan ng buhay sa isang bahay na napapalibutan ng kanyang mga kaaway? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto, ngunit sa loob ni Corazon, sumisigaw na ang isang bagong general na handang pumunta sa giyera. Sa gitna ng kadiliman ng inuupahang kwarto, ang paghinga ni Manang Rosa ay unti-unting kumalma. Inayos ni Corazon ang manipis na kumot ng matanda, iniisip ang mga salitang katatapos lang nitong bitiwan. Holographic will. Iyon ang tunay na pamana. Hindi ang mga Villanueva Emeralds na nasa vault, hindi ang bank account na nilimas ni Renato para sa kabit nito, at tiyak na hindi ang pekeng titulo. Ang huling habilin na isinulat mismo ng kamay ng kanyang ina, ang tanging magpapawalang bisa sa lahat ng kasinungalingan ng mga Domingo. Ngunit ang balakid ay kasing laki ng higanteng nakaharang sa daan. Ang testamento ay nasa loob mismo ng ancestral house. Sa likod ng malaking pinta ni San Martin de Tours na nakasabit sa sentro ng Grand Hall, at kinabukasan nagaganapin ang engranding house blessing na inihanda ni Doña Carmen. Tinipon ni Corazon ang kanyang natitirang lakas at katinuan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang alalahanin ang isang taong maaari niyang pagkatiwalaan, isang taong may sapat na kaalaman at kapangyarihan sa batas na hindi hawak ni na Doña Carmen. May isang pangalan na matagal nang binanggit ni Doña Leticia, isang retiradong mahistrado na kaibigan nito sa Maynila, si Justice Ignacio. Hindi nagdalawang isip si Cora. Tinawagan niya ang numerong nahanap niya sa lumang address book ng kanyang ina. Ilang ring ang lumipas bago may sumagot na isang boses na may awtoridad ngunit magiliw. Hello, sino ito sa ganitong oras? Justice Ignacio. Ako po ito, si Corazon Villanueva, anak po ni Leticia. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot ang mahistrado. Corazon, iha, nakikiramay ako sa mga nangyari. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa inyo ni Renato, maging ang panggigipit na ginagawa ng kanyang ina sa iyo. Ano ang maitutulong ko? Walang inaksayang panahon si Cora. Ikinuwento niya ang lahat mula sa peking titulo, sa ninakaw na pera, sa pananakot sa doktor sa Maynila. At ngayon, ang pagsiwalat ni Manang Rosa tungkol sa nakatagong holographic will. Holographic will. Ang boses ni Justice Ignacio ay nagpakita ng pagkamangha. Matalino talaga ang nanay mo. Kung totoo ngang may ganyan, Corazon, at maipapakita natin ang orihinal na kopya na walang anumang bura o pagbabago automatikong null and void ang kahit anong deed of sale o transfer of title na hawak ni Renato. Kahit pa binili niya ang lahat ng pulis at opisyalis sa Taal, kapag umakyat yan sa mas mataas na korte, kulong ang aabutin ng asawa mo sa falsification of public documents. Kaya ko po kailangan ng tulong ninyo, Justice. Kukunin ko po ang testamento bukas ng gabi sa kalagitnaan ng kanilang party. Pero kapag nakuha ko ito, kailangan ko ng proteksyon. Kailangan ko ng mga taong hindi nila kayang bilhin. Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo, Corazon. Tatawagan ko ang isang kapitan ng NBI na malapit sa akin. Sila ang mag-aabang sa labas ng property kapag nakuha mo na ang dokumento. Pero iha, nakikiusap ako. Maging maingat ka. Mapanganib ang mga Domingo, lalo na kung pakiramdam nila ay malapit nang mabawi sa kanila ang kapangyarihan. Wala na po akong ikakatakot, Justice. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Oras na para bawiin ko
ang sakin. Pagkatapos ng tawag pakiramdam ni Corazon ay may bagong dugo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating Corazon na iyakin at nagpapaalipin sa pag-ibig ay patay na. Bukas ng gabi isang bagong Corazon ang haharap sa pamilya Domingo. Kinabukasan naging abala ang buong bayan ng Taal. Mula pa lang sa bungad ng kalsada, makikita na ang mga nagkikinangang ilaw na ikinabit sa labas ng ancestral house. Mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada at ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Sa loob ng bahay ang lahat ay perpekto. Ang mga chandelier ay nagliliwanag, ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Si Doña Carmen ay naglalakad sa bulwagan na tila isang reyna. Suot ang tanyag na Villanueva emeralds ang mismong kwintas na ninakaw mula sa safety deposit box ni Cora. Si Vanessa naman, suot ang isang sikat na designer gown, ay buong kapangahasang nagpapakilala bilang Ginang Domingo sa mga dumadalong politiko at negosyante. Sa hindi kalayuan, nagmamasid si Corazon mula sa dilim ng kakahuyan sa likod ng property. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na pantalon, itim na turtleneck, at may dalang isang maliit na backpack. Tila siya isang anino na handang sumalakay. Bago siya namatay, nagbilin ang kanyang ina ng isang lihim tungkol sa bahay na yon. Isang sikretong lagusan para sa mga sinaunang tagapagsilbi na ginawa noong panahon pa ng mga Kastila. Isang makipot na daan mula sa lumang balon sa likod bahay na direktang tumutumbok sa likuran ng malaking fireplace sa sala. Hindi alam ng mga Domingo ang tungkol dito dahil kahit kailan ay hindi sila naging interesado sa kasaysayan ng bahay kundi sa halaga lamang nito. Dahan-dahang binuksan ni Corazon ang takip ng lumang balon. Gamit ang flashlight at mahigpit na paghawak sa lumang hagdanang bakal, bumaba siya sa malamig at basa-basang daanan. Ang bawat hakbang niya ay maingat at tahimik kahit na ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa kaba. Habang gumagapang siya sa madilim na pasilyo, naririnig niya ang mga boses mula sa itaas. Ang tawanan ni Vanessa. Ang pagmamayabang ni Doña Carmen tungkol sa nabili nilang ancestral house. Ang malalim na boses ni Renato na nakikipag-usap sa mayor ng bayan. Bawat salita nila ay parang panggatong na lalong nagpapaliyab sa galit ni Corazon. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, bahagya niyang itinulak ang lihim na panel sa likod ng fireplace. Isang maliit na siwang ang bumukas sapat lamang para makita niya ang kabuuan ng sala. Nandoon ang malaking pinta ni San Martin de Tours. Nakasabit ito sa pader na direktang nakaharap sa altar, eksaktong sa itaas ng isang antigong mesa na ngayon ay puno ng mga bulaklak para sa party. Kailangan ko lang maghintay, bulong ni Cora sa sarili. Kailangan kong maghintay na mabaling ang atensyon nilang lahat sa ibang lugar. At nangyari nga ang kanyang hinihintay. Maya-maya pa tumunog ang isang kampana at inihayag ng Master of Ceremonies na magsisimula na ang formal na hapunan sa Grand Dining Hall na nasa kabilang dako ng bahay. Isa-isang lumabas ang mga bisita mula sa sala. Kahit ang mga gwardya ay pumunta sa labas para magbantay sa buffet area. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis ngunit tahimik na lumabas si Corazon mula sa lihim na daanan. Ang sala ngayon ay walang tao, ngunit alam niyang anumang oras ay maaaring may bumalik. Mabilis siyang umakyat sa antigong mesa at inabot ang malaking frame ng pinta. Ang frame ay gawa sa mabigat na kahoy ng narra. Kinapa niya ang likuran nito, sinusundan ng instruksyon ni Manang Rosa. Nasaan ka? Bulong niya habang kumakapa sa alikabok at sapot. Biglang naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na uka sa likod ng kahoy. Pinindot niya ito. Isang mahinang click ang narinig niya at bahagyang umangat ang isang manipis na panila. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya mula sa loob ang isang nakatupad na papel na kulay sepia. Binuksan niya ito
Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, nakita niya ang matikas na sulat kamay ng kanyang ina, holographic will of Leticia Villanueva. Ako sa aking malinaw na pag-iisip ay iniiwan ang buong pagmamayari ng ancestral house na ito at lahat ng aking kayamanan sa aking nag-iisang anak Corazon Villanueva na walang sino mang maaaring mangangkin o magbenta ng walang direktang basbas mula sa kanya. Naiyak si Corazon, ang ebidensya, ang susi sa kanyang kalayaan, ang sandatang puputol sa mga sungay ng mga Domingo. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Corazon ay biglang naputol nang marinig niya ang malamig na tunog ng isang baril na ikinakasa. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Mula sa anino sa gilid ng sala, lumabas ang isang figura. Si Renato, hawak ang isang kalibre 45 na nakatutok diretso sa kanya. Akala mo ba talaga, Cora? Hindi ko alam na nandito ka, sabi ni Renato. Ang boses nito ay kalmado, ngunit nagtataglay ng nakakamatay na panganib. Simula pa lang alam ko nang hindi ka titigil. Napako si Corazon sa kanyang kinatatayuan, hawak ng mahigpit ang dokumento sa kanyang dibdib. Paano siya natuklasan ni Renato? At higit sa lahat, nakahanda na ba siyang mamatay para sa papel na hawak niya? Ang musika mula sa Grand Dining Hall ay tila nagmula sa ibang mundo. Sa loob ng sala, ang tanging naririnig ni Corazon ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang sariling puso at ang malamig na paghinga ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Nakatayo si Renato. May 5 hakbang lamang ang layo mula sa kanya. Ang kalibre. 45 ay nakatutok ng diretso sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito ay walang aninag ng awa, walang kahit anong emosyon na nagpapahiwatig na minsan silang nagsalo sa iisang kama at nangako sa harap ng altar. Bumaba ka dyan, utos ni Renato. Ang kanyang boses ay tila yelo na tumatagos sa balat ni Corazon. At iabot mo sa akin ang papel na yan. Huminga ng malalim si Corazon. Hindi siya pwedeng magpahalata ng takot. Kung manginginig siya, tuluyan siyang kakainin ng sistema ng mga Domingo. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa antigong mesa, ngunit mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib ang holographic will. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Cora. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ngumisi si Renato, isang ngising puno ng pagmamayabang. Hindi ka na nakatira sa mundo ng mga inosente, Cora. Matagal na kitang pinapasundan. Nang malaman kong binili mo ang gamot na inireseta para sa sugat, naisip ko agad na natagpuan mo ang matandang si Rosa. At nang makita ng mga tao ko na pumasok ka sa gubat sa likod, alam kong may alam kang lagusan na hindi namin alam. Ikinasa muli ni Renato ang baril. Gumawa ito ng nakakakilabot na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngayon, ibigay mo na sa akin yan, bago ko pa kalabitin ang gatilyo. Habang nakatitig sa baril, may isang kaisipang pumasok sa isip ni Corazon. Wala na siyang kawala, ngunit hindi rin siya handang sumuko. Kailangan niyang pahabain ang oras. Kailangan niyang gawin ang tanging naiwan sa kanya, ang pagiging matalino. Ibinulsa ni Corazon ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang itim na pantalon. Wala siyang armas, ngunit nandoon ang kanyang telepono. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri at pinindot ang pindutan na mag-a-activate ng audio recording. Pagkatapos ay inidial niya ang numero ng NBI agent na ibinigay ni Justice Ignacio na umaasang nasa paligid na ito ng property at makakarinig ng lahat ng mangyayari. Renato, panimula ni Cora ang kanyang tono, ay biglang nagbago, hindi nagmamakaawa kundi nang iinis. Handa ka ba talagang pumatay dito? Sa mismong gabi ng party ng nanay mo? Huwag mo akong subukan, Cora. Babala ng lalaki. O, hindi kita sinusubukan. Pinapaalalahanan lang kita kung gaano kakahina, sabi ni Cora. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Kahit kailan wala kang nagawang tama nang hindi nagdedepende sa nanay mo, di ba? Hanggang ngayon ba naman, si Doña Carmen pa rin ang naguutos sa'yo na maglinis ng kalat niya. Tila tinamaan sa igo si Renato. Kumunot ang noo nito at bahagyang nanginig ang baril na hawak niya. Wala kang alam, bulyaw ni Renato. Ako ang gumawa ng paraan para makuha ang bahay na ito. Ako ang pumeke ng titulo. Ako ang nagbayad sa mga pulis sa Taal para paalisin ka. At ako rin ang kumuha ng pera sa joint account natin. Nang hindi mo alam, lahat ng ito ay galing sa plano ko. Saktong-sakto. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Renato ay nakuha ng recording app ni Corazon at posibleng naririnig din ng ahente ng NBI. Kaya ba ganoon kabilis na pinalit mo si Vanessa sa akin? Patuloy na panguudyok ni Cora ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa sala. Dahil ba siya ang klase ng babaeng kaya mong kontrolin? Dahil alam mong kapag nanatili ka sa akin, palagi kang magiging asawa lang ng tagapagmana. Isang lalaking nakikitira sa bahay ng asawa niya. Namula ang mukha ni Renato saglit. Hakbang-hakbang itong lumapit ang baril ay halos dumikit na sa noo ni Corazon. Sinira mo ang buhay ko, Cora. Sigaw ni Renato, nawawala na ang kanyang pagiging kalmado. Wala kang ibinigay na anak sa akin. Ang mga Domingo ay kailangan ng tagapagmana at si Vanessa ang nagbigay noon. Pera lang ang papel mo sa buhay namin. Ngayon, tapos na ang papel mo. Ibigay mo na ang testamento. Tumitig ng diretso si Corazon sa mga mata ni Renato. Sa wakas ang tunay na mukha ng lalaking minahal niya ay nakalantad na. Isang halimaw na binalot ng kasakiman at pride. Wala kang makukuha sa akin, Renato. Wala. Sa isang mabilis na galaw itinulak ni Corazon ng malakas ang malaking florera na nasa antigong mesa. Bumagsak ito sa sahig, nabasag ng may malakas na kalabog at nagpakalat ng mga bulaklak at tubig sa buong paligid. Nagulat si Renato at bahagyang napaurong. Kinuha ni Cora ang pagkakataon na tumakbo patungo sa malaking pintuan ng sala. Cora, bumalik ka rito. Sigaw ni Renato. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa buong ancestral house. Ang bala ay tumama sa pader ilang pulgada lang mula sa balikat ni Corazon. Huminto ang musika sa grand dining hall. Ang tawanan at kwentuhan ng mga bisita ay napalitan ng nakakabinging katahimikan na sinundan ng mga sigaw at pagkakagulo. Bago pa man makatakbo palabas si Corazon, bumukas ang pintuan ng sala at pumasok si Doña Carmen, kasunod si Vanessa at ang ilan sa kanilang mga tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen nang makita si Cora at ang baril na hawak ng kanyang anak. Renato, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapaputok? Galit na sigaw ni Doña Carmen. Nasa kanya ang testamento ni Leticia, Mama. Tarantang sagot ni Renato. Kailangan nating itong makuha. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Carmen nang marinig ang salitang testamento. Ang nangisi at pagmamayabang na dala nito kanina ay napalitan ng matinding takot. Tumingin ito kay Corazon, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid. Mahigpit na hawak ang papel na kulay sepia. Holographic will. Matigas na, sabi ni Corazon. Ang boses niya ay malakas umaalingaw-ngaw para marinig ng ilan pang mga bisita na nag-uumpisang sumilip mula sa pasilyo. Isang orihinal na dokumento na isinulat at pinirmahan mismo ng aking ina, si Doña Leticia Villanueva. Ayon dito, walang sino man ang maaaring magbenta, mangangkin o maglipat ng titulong ito, kundi ako lang. Tiningnan niya ng may labis na pagkasuklam ang buong pamilya Domingo. Peke ang titulo mo, Renato. Peke ang pagmamay-ari mo sa bahay na ito, Doña Carmen. At ikaw, Vanessa, nag-aambisyon ka lang na maging senyora sa isang palasyong hindi mo kailanman magiging pag-aari. Kunin niyo ang papel na yan sa kanya. Utos ni Doña Carmen sa kanyang mga tauhan, ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Gawin niyo ang lahat para makuha iyan. Lalapit na sana ang 3 tauhan ni Renato
nang biglang umalingaw-ngaw ang isa pang malakas na boses mula sa main entrance ng bahay. Walang gagalaw. Sabay-sabay silang napalingon. Bumukas ng malawak ang malaking pintuan at pumasok ang mahigit 10 armadong lalaki na nakasuot ng itim na tactical gear na may markang NBI. Sa unahan nila ay isang matangkad na ahente. Agent Cruz, NBI. Formal na pagpapakilala nito. Itinutok niya ang kanyang baril kay Renato. Ibinaba mo ang armas mo, Mr. Domingo. Ngayon din, bumagsak ang panga ni Renato. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang inilalapag ang baril sa sahig. Si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, halos mawalan ng malay habang si Vanessa ay nagsimula nang umiyak at maghanap ng mapagtataguan. Lumapit si Agent Cruz kay Corazon. Mrs. Villanueva, ayos lang ba kayo? Narinig namin ang lahat sa audio transmission. May sapat na kaming ebidensya. Tumango si Cora, ang mga luha ng ginhawa ay nagsimula nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Iniabot niya ang kanyang telepono sa ahente kung saan nakapaloob ang lahat ng pag-amin ni Renato. Pagkatapos, iniangat niya ang holographic will upang makita ng lahat. Huli na ang lahat, Renato. Sabi ni Cora, ang kanyang boses ngayon ay hindi na nanginginig, kundi puno ng kalmado at buong autoridad. Ang tapang ninyo dahil akala ninyo wala akong laban. Pero nakalimutan ninyo, Villanueva ako, at sa bahay na ito, ako ang nag-iisang may karapatan. Pumasok din ang ilang pulis mula sa Taal, ngunit hindi na si Officer Ramos nakakampi ng mga Domingo. Ito ay mga bagong tauhan na kasama ng NBE. Pinusasan nila sina Renato at Doña Carmen. Habang kinakaladkad si Renato, palabas nagpupumiglas ito, umiiyak na parang bata, at isinisigaw ang pangalan ni Cora. Cora, patawarin mo ako para sa bata. Cora, maawa ka sa amin. Ngunit hindi lumingon si Corazon. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang pagbasag sa ilusyon ng kapangyarihan ng pamilya Domingo. Wala nang balakid. Nasa kanya na ang lahat ng ebidensya at nasa kamay na ng batas ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Subalit habang pinagmamasdan niyang inaalis mula kay Doña Carmen ang Villanueva Emeralds ng mga awtoridad, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong nakamit na niya ang hustisya at naibalik na sa kanya ang kayamanan at ang ancestral house, sapat na ba ito upang hilumin ang 8 taong sugat sa kanyang puso? Ano ang gagawin niya sa mga bagay na magpapaalala lamang sa kanya ng pait ng nakaraan? Tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng ancestral house. Ang mga bisita na kanina ay nagdiriwang at bumabati sa tagumpay ni na Doña Carmen ngayon ay tahimik na nanonood, bakas ang gulat at pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Ang engranding selebrasyon ay nauwi sa isang malaking iskandalo sa gitna ng sala na nang nakatayo si Corazon. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang hininga. Hawak-hawak pa rin niya ang holographic will, ang papel na nagsilbing kalasag at espada niya laban sa pamilyang nagtangkang burahin ang kanyang pagkatao. Tulong pakiusap, tulungan niyo ang mama. Binasag ng matinis na boses ni Renato ang katahimikan. Napalingon si Cora at ang mga ahente ng NBI. Nakahandusay sa marmol na sahig si Doña Carmen hawak nang mahigpit ang kanyang dibdib habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang pamumutla ng matanda at ang pagtulo ng malamig na pawis sa mukha nito ay nagpapahiwatig ng atake sa puso, marahil dala ng labis na takot at pagkabigla nang makita ang pagguho ng kanyang imperyo. Mama, huminga ka. Umiiyak na sigaw ni Renato, pilit na kumakawala sa hawak ng 2 pulis. Tumawag kayo ng ambulansya. Utos ni Agent Cruz sa isa sa kanyang mga tauhan. Sa isang sulok nakita ni Cora si Vanessa. Ang babaeng matapang at puno ng pagmamalaki kanina ay ngayon ay nanginginig sa takot. Mabilis itong nagtatakbo paakyat sa 2 palapag.
Hindi nagtagal bumaba ito bitbit ang isang malaking bag na punong-puno ng mga alahas at pera kasama ang batang si Nathan na umiiyak dahil sa gulo. Ngunit bago pa man makalabas si Vanessa sa likurang pinto, hinarang siya ng dalawang ahente ng NBI. "Saan mo balak pumunta, miss?" Seryosong tanong ng isang ahente. "Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dito. Si Renato at ang nanay niya ang gumawa ng lahat. Inosente ako." Humihikbing depensa ni Vanessa, walang pakialam kung marinig man siya ni Renato. Napatigil si Renato sa pag-alalay sa kanyang naghihingalong ina at tiningnan ng babaeng ipinalit niya kay Cora. "Vanessa, anong sinasabi mo? Tayong dalawa ang nagplano nito." "Manahimik ka, Renato. Nadamay lang ako sa kasakiman ninyong mag-ina." Bulyaw ni Vanessa, pabalik mahigpit. Nahawak ang bag ng pera na kinuha niya mula sa safe. Nakinig si Corazon sa pagtatalo ng dalawa. Ito ba ang pamilyang itinayo ni Renato kapalit ng 8 taong sakripisyo niya? Isang pamilyang nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan na sa unang pagyanig ng problema ay handang maglaglagan at mag-iwanan. Dahan-dahang lumapit si Corazon kay Vanessa. Ang mga mata ni Cora ay malamig, walang bakas ng galit, kundi labis na awa. "Inosente?" Mahinang tanong ni Cora kay Vanessa. Kinuha niya ang bag mula sa kamay ng babae. "Ang mga alahas na ito ay pag-aari ng pamilya ko. Ang perang ito ay mula sa bank account na ninakaw ni Renato mula sa akin para buhayin kayo ng anak mo sa loob ng 6 na taon. Alam mo ang totoo, Vanessa. Alam mong asawa ko pa siya noong nakipagrelasyon ka sa kanya." Maawa ka, Cora. Para sa bata, wala siyang alam dito. Pagmamakaawa ni Vanessa, itinutulak ang batang si Nathan sa harap. Tiningnan ni Cora ang inosenteng bata. Walang kasalanan si Nathan sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Lumuhod si Cora at pinunasan ang luha sa pisngi ng bata. "Wala siyang kasalanan. Pero kayo meron." Malamig na sabi ni Cora bago tumayo at lumingon sa mga pulis. "Kunin ninyo ang bag. Ebidensya iyan." Dumating ang mga paramedic at inilagay si Doña Carmen sa stretcher. Nakaposas na rin si Renato habang sumusunod sa kanyang ina. Umiiyak, walang tigil na nagsasalita ng "Patawad, Cora, patawad." Habang inilalabas ang mga Domingo sa ancestral house, bumalik ang tingin ni Corazon sa malaking pinta ng San Martin de Tours. Naalala niya ang mga salita ni Manang Rosa at ng kanyang ina. Nasa kanya ang huling halakhak, hindi ba? Isang pamilyar at mahinahong boses ang narinig niya mula sa main door. Lumingon siya at nakita ang isang matandang lalaking may dalang tungkod. Si Justice Ignacio. Kasama nito ang ilang lokal na awtoridad na hindi hawak ni na Doña Carmen. "Justice Ignacio, dumating po kayo." Lumapit si Cora at nagmano. "Hindi ko palalampasin ang pagkakataong makita ang pagbawi sa pamana ng matalik kong kaibigan." Ngumiti ang maestrado. "Nagawa mo, Corazon. Napanindigan mo ang pangalan ng mga Villanueva." Isinuko ni Cora ang holographic will at ang kanyang telepono kay Agent Cruz para magamit sa formal na pagsasampa ng kaso kinabukasan. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang gabi, may isang huling tagpo na kailangang gawin si Cora. Pumasok siya sa silid ni Doña Carmen sa unang palapag. Ito ang dating kwarto ng kanyang ina na pilit na inangkin ng matanda. Nandoon pa ang kahon kung nasaan ang mga Villanueva emeralds na inalis mula sa leeg ni Doña Carmen kanina. Kinuha ni Cora ang kahon ng alahas. Pinagmasdan niya ang mga kumikinang na berdeng bato. Noong una, inisip niya na ang makuha ang mga ito ang magbabalik ng kanyang kapayapaan. Ngunit habang hawak niya ito, wala siyang naramdaman kundi bigat. Ang mga alahas, ang malaking bahay, ang lahat ng yaman ito ang naging dahilan kung bakit nagkagulo ang kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit nasaktan si Manang Rosa. Ito ang dahilan ng kasakiman ni Renato. Hindi na ito ang kayamanan na gusto ko. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng kwarto
at nagtungo sa kalagitnaan ng sala kung saan nag-aayos na ang mga tauhan para linisin ang mga nabasag na florera. Lumapit siya kay Justice Ignacio. "Justice, kailangan ko po ang tulong ninyo sa isang pabor." Seryosong sabi ni Cora. "Kahit ano, iha. Ano yon?" "Gusto ko pong ibenta ang Villanueva Emeralds at gusto ko ring ipasubasta ang ilang bahagi ng lupain sa paligid ng bahay na ito." Gulat na napatingin ang mahistrado. "Sigurado ka ba, Corazon, pamana iyan sa iyo ng nanay mo?" "Sigurado po," ngumiti si Cora, at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ang nangiting iyon ay totoo at puno ng kapayapaan. "Ayoko pong mabuhay na nakakulong sa nakaraan at nagbabantay ng mga bato at lupa. Ang pera mula sa benta ng mga ito, gusto ko pong gamitin para magpatayo ng foundation dito sa Taal." "Foundation, ha? Opo, ang Leticia Villanueva Foundation for Abused Women. Isang pondo at ahensya para tulungan ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso, panlilinlang at karahasan mula sa kanilang asawa. Gusto kong bigyan sila ng libreng legal assistance at puhunan para makapagsimula muli. At ang kalahati ng ancestral house na ito, bubuksan natin bilang isang heritage site at museum na ang kikitain ay mapupunta sa foundation." Tiningnan siya ni Justice Ignacio nang may labis na paghanga. Tinapik nito ang balikat ni Cora. "Ganyan na ganyan ang nanay mo. Gagamitin ang sakit para gumawa ng mabuti para sa iba." Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng bisita, mga pulis at ang pamilya Domingo, naiwang mag-isa si Corazon sa ancestral house. Wala nang takot, wala nang galit. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi, kundi nakakagaan ng loob. Naglakad siya patungo sa likod bahay at binuksan ang lihim na balon. Naisip niyang kinabukasan ang una niyang gagawin ay puntahan si Manang Rosa, ipagamot ito, at ibalik sa bahay na tinawag nilang tahanan. Ngunit habang nakaupo siya sa balkonahe at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa Taal, may isang kotse ang biglang pumarada sa harap ng gate. Isang matangkad na babaeng naka-business suit ang bumaba. Ito ay hindi kasama sa mga bisita kagabi. Lumapit ang babae sa gate at tiningnan si Cora mula sa malayo. "Corazon Villanueva," tawag ng estrangherang babae. "Mabuti at naabutan kita. Ako si Attorney Vargas mula sa pamilya ng biological father ng asawa mong si Renato. At kailangan nating mag-usap tungkol sa batang si Nathan." Napangunot noo si Cora. Ang biological father ni Renato ang pamilyang matagal nang itinakwil, si Doña Carmen, bago pa man magkaisip si Renato. Bakit sila nandito ngayon? At ano ang kinalaman nila sa batang inosente? Tila ba ang pagtatapos ng isang kabanata ay hudyat lamang ng isa na namang mas malalim at mas komplikadong kwento? Handa na ba si Corazon na harapin ang mga natitirang lihim mula sa nakaraan ng kanyang asawa na muling magbabanta sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Ang buong paligid ng sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan at humahanga sa marangyang handaan, ay ngayon ay nakatayo na lamang tila mga estatwa na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kintab ng mga chandelier ay tila naging maputla sa harap ng katotohanang ibinubunyag sa gitna ng bulwagan. Nakatayo si Corazon sa gitna, hawak ang dokumentong nagpabago sa takbo ng gabi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagtitimpi at luha ngayon ay naglalabog ng apoy ng katarungan. Sa harap niya si Renato ay nakaluhod na sa sahig, ang mga kamay ay nasa likuran at mahigpit na iginapos ng metal na posas ng mga ahente ng NBI. "Mawalang galang na sa inyong lahat." Ang boses ni Corazon ay mariin at bawat salita ay tumatama sa pader ng ancestral house. Ang pagdiriwang na ito ay hindi para sa isang bagong simula. Ito ay para sa pagtatapos ng isang mahabang panahon ng panlilinlang. Inabot ni Corazon ang kanyang telepono sa mga awtoridad at pinindot ang play.
Umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Renato mula sa lihim na recording kanina. Ako ang gumawa ng paraan para makuha ang bahay na ito. Ako ang pumeke ng titulo. Ako ang nagbayad sa mga pulis sa Taal para paalisin ka at ako rin ang kumuha ng pera sa joint account natin nang hindi mo alam. Bawat kataga mula sa recording ay parang isang sampal sa lahat ng nakikinig. Ang mga opisyal ng bayan at mga negosyanteng naroon ay nagsimulang mag-iwas ng tingin, tila nahihiya na naging bahagi sila ng isang gabi para sa isang kriminal. Sa isang sulok si Doña Carmen ay tuluyang nanghina. Ang matanda na kanina ay tila reyna sa kanyang trono ay napaupo sa isang antigong silya habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Nang lumapit ang isang pulis upang sabihan siyang kailangan din siyang sumama sa himpilan para sa investigasyon bilang accessory sa krimen, tila ba tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo? Hindi. Hindi maaari ito. Ako si Doña Carmen Domingo, wala kayong karapatang hawakan ako. Pilit na sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Habang nagkakagulo ang mga awtoridad sa pag-aresto kay Renato, isang mabilis na paggalaw ang nahuli ng mga mata ni Corazon. Si Vanessa bitbit ang isang malaking designer bag ay dahan-dahang umaatras patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa pinto at kay Renato halatang balak na tumakas at iwanan ang lahat. Saan ka pupunta, Vanessa? Malamig na tanong ni Cora. Napatigil si Vanessa. Hinarang siya ng dalawang babaeng pulis bago pa man niya marating ang pintuan sa likod. Marahas na kinuha ng mga pulis ang kanyang bag. Nang bumukas ito, tumambad ang tumpok ng mga alahas at bundles ng pera na ninakaw nila mula sa vault ni Corazon. Ito ang mga ebidensya ng pagnanakaw. Sigaw ng isang pulis. Wala akong kinalaman dyan. Pinilit lang ako ni Renato. Siya ang nagnakaw niyan para sa akin. Huling hirit ni Vanessa ang kanyang muka ay punong-puno ng desperasyon at kawalan ng hiya. Hindi siya pinansin ni Corazon. Sa halip lumakad siya ng dahan-dahan patungo kay Doña Carmen. Ang bawat hakbang ni Cora sa ibabaw ng makintab na marmol ay tila tunog ng hatol. Tumigil siya sa harap ng matanda. Tiningnan ni Corazon ang leeg ni Doña Carmen kung nasaan ang sikat na Villanueva Emeralds, ang hiyas na naging simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Walang salitang iniunat ni Corazon ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa lock ng kwintas. Sa isang mabilis na pitik na kalas ang alahas, naramdaman ni Corazon ang bigat ng ginto at ang lamig ng mga berdeng bato sa kanyang palad. Ang mga hiyas na ito ay hinding-hindi kailanman babagay sa isang magnanakaw. Mahinang sabi ni Cora, sapat na para silang dalawa lamang ang makarinig. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Carmen, mga matang dati ay punong-puno ng panlalait, ngunit ngayon ay puno na ng pagsusumamo at kahihiyan. Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang labi ay nanginginig lamang habang pinapanood si Corazon na ilagay ang kwintas sa loob ng sarili nitong bulsa. Habang kinakaladkad na palabas si Renato ng mga ahente ng NBI, bigla itong nagpumiglas. Lumingon siya kay Corazon, ang kanyang muka ay tadtad na ng pawis at luha. Cora, pakinggan mo, ako. Galing sa lalamunang sigaw ni Renato. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman to para sa kinabukasan ng anak ko. Maawa ka kay Nathan. Si Nathan, Cora. Kailangan niya ng ama. Huwag mo akong ipakulong pakiusap. Tumigil si Corazon. Tumingin siya kay Renato, ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng kanyang buhay. Ang lalaking akala niya ay katuwang niya sa pagbuo ng mga pangarap, ngunit siya palang sisira sa lahat. Ngumiti ng mapait si Corazon. Isang ngingiting puno ng pagpapakawala. Ginamit mo ang anak mo
bilang dahilan ng iyong kasakiman, Renato. Sabi ni Cora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing talim ng labaha. Huwag kang mag-alala para kay Nathan. Sisiguraduhin kong lalaki siyang hindi katulad mo. Ang batas ang magpapasya sa iyo ngayon. At ang bahay na ito, hinding-hindi mo na muling matatapakan ang threshold nito kahit sa panaginip. Tinalikuran siya ni Corazon. Cora, patuloy ang pag-atungal ni Renato habang isinasakay siya sa patrol car, ngunit ang boses niya ay unti-unting lumalayo hanggang sa tuluyang malunod ng ingay ng sirena ng pulisya. Naiwang nakatayo si Corazon sa gitna ng bulwagan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang lumabas. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga kalat ng party. Tumingin siya sa paligid ng ancestral house. Ang bawat pader, ang bawat antigong kasangkapan ay tila humihinga na rin ng maluwag. Tila ba nagpapasalamat na ang tunay na may-ari ay nagbabalik na. Kinuha niya ang holographic wheel at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Corazon na may isang huling misyon pa siyang kailangang tapusin. Ang mga alahas at yaman na ito ay may dalang sumpa ng kasakiman at alam na niya kung paano ito tuluyang puputulin. Naglakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Corazon, ang bawat anino ay nagsisimula nang mabura ng isang paparating na liwanag. Ngunit bago niya maisara ang bintana, napansin niya ang isang maliit na figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin. Isang batang lalaki na may dalang maliit na maleta, nakatingin sa malaking bahay nang may kalituhan at takot. Si Nathan. Ano ang gagawin ni Corazon sa batang naging bunga ng pagtataksil sa kanya? At paano niya tuluyang gagawing isang bagong simula ang pait ng kanyang nakaraan? 6 na buwan na ang lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong bayan ng Taal. Ngayong umaga ang sikat ng araw ay tila ba mas malambot, mas sariwa, habang ito ay dumadaloy sa mga siwang ng malalaking bintanang kapis ng ancestral house ng mga Villanueva. Nakatayo si Corazon sa gitna ng sala. Amoy na amoy niya ang bango ng floor wax at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa florera. Wala na ang amoy ng lason, wala na ang bigat na tila ba sumasakal sa bawat pader ng bahay na ito noong naririto pa ang mga Domingo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng antigong mesa. Naalala niya ang gabi ng house blessing ni Renato, ang gabing akala ng lahat ay katapusan na niya, ngunit siya palang naging simula ng kanyang muling pagsilang. Balitang-balita pa rin hanggang ngayon ang naging hatol ng korte. Si Renato Domingo ay nasentensyahan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kasong falsification of public documents, estafa at pangangalunya. Si Doña Carmen dahil sa kanyang edad at lumalalang kondisyon ng puso ay nasa ilalim ng house arrest sa isang maliit na apartment sa labas ng probinsya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati ay ipinagmamalaki niya. At si Vanessa, ayon sa ulat, bago pa man maisampa ang formal na kaso laban sa kanya, nagawa nitong tumakas dala ang ilang nakatagong pera. Ngunit iniwan niya ang batang si Nathan sa isang malayong kamag-anak. Si Renato, na akala ay nakahanap ng tunay na pag-ibig, ay natutong humarap sa realidad na ang mga taong kasama mo sa paggawa ng masama ay ang mga unang tatalikod sa iyo kapag ang lahat ay gumuho na. Huminga ng malalim si Corazon. Hindi niya ikinatuwa ang pagbagsak nila, ngunit nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Cora, anak. Lumingon si Corazon at nakita si Manang Rosa. Maayos na ang hitsura ng matanda, malinis ang suot na barot saya at ang mga pasa sa kanyang mukha ay tuluyan ng naghilom. Bagamat medyo mabagal na itong maglakad, ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapakita ng kaligayahan. Handa na ang lahat sa labas, Manang? Tanong ni Cora.
Handang-handa na anak, maraming tao ang dumating. Lahat sila ay nagnanais na masaksihan ang bagong yugto ng bahay na ito. Sagot ni Manang Rosa habang iniaabot kay Cora ang isang maliit na kahon. Ito ang kahon ng Villanueva Emeralds. Binuksan ni Cora ang kahon. Ang mga berdeng bato ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Noong una inisip niya na ang mga hiyas na ito ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Ang tunay na yaman ay hindi isinusuot sa leeg, kundi nararamdaman sa loob ng dibdib. Lumabas si Corazon sa balkonahe ng ancestral house. Sa ibaba, sa malawak na hardin, ay naroon ang mga opisyalis ng bayan si Justice Ignacio at higit sa lahat ang mga kababaihan ng Taal na nakaranas din ng mga pait na katulad ng sa kanya. Sa loob ng 8 taon ang bahay na ito ay naging saksi sa aking pananahimik at pagdurusa. Panimula ni Corazon ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Akala ko noon, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis kahit na tinatapakan na ang iyong dangal. Akala ko ang yaman ay ang pagmamay-ari ng lupa at hiyas. Itinaas niya ang kahon ng mga alahas para makita ng lahat. Ngunit itinuro sa akin ng aking ina, si Doña Leticia, na ang tunay na pamana ay ang ating lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ngayong araw, ibinebenta ko ang mga hiyas na ito sa isang subasta. Ang bawat sentimong kikitain mula sa mga Villanueva Emeralds ay mapupunta sa pagpapatayo ng Leticia Villanueva Center for Empowerment. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Ang bahaging ito ng aming ancestral house ay magiging isang kanlungan para sa mga kababaihang walang boses, para sa mga asawang ninakawan ng karapatan at para sa bawat babaeng nangangailangan ng panibagong simula. Hindi na lamang ito isang museo ng nakaraan, kundi isang pundasyon ng hinaharap. Matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Justice Ignacio kay Cora. Napakahusay, Corazon. Masayang-masaya ang nanay mo kung nasaan man siya ngayon. Ginawa mong ginto ang abo ng iyong nakaraan. Salamat, Justice. At tungkol po kay Nathan, nahanap na po ba ang bata? Mahinang tanong ni Cora. Oo, Cora. Nasa pangangalaga siya ng mga madre sa isang ampunan sa Laguna. Bakit mo na itanong pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Renato sa'yo? Ngumiti si Corazon. Wala pong kasalanan ng bata sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Naglagay po ako ng pondo sa ilalim ng pangalan niya para sa kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Hindi niya kailangang malaman na galing sa akin iyon. Gusto ko lang na magkaroon siya ng pagkakataong maging mabuting tao. Namangha si Justice Ignacio sa laki ng puso ni Corazon. Tunay kang Villanueva, Cora. Ang iyong pagpapatawad ang siyang huling selyo ng iyong kalayaan. Nang muling mapag-isa si Corazon, sa loob ng bahay naglakad siya patungo sa altar kung nasaan ang orihinal na pinta ni San Martin de Tours. Inayos niya ang mga kandila at tumingin sa larawan ng kanyang ina. Naitapos na po, bulong niya. Nasa akin na ang bahay pero hindi na ako nakakulong dito. Natutunan ko na pong lumipad. Dahan-dahang lumapit si Corazon sa malaking bintana na nakaharap sa kalsada. Hinawakan niya ang hawakan nito at buong lakas na binuksan. Ang sariwang hangin at ang mainit na liwanag ng araw ay dumagsa sa loob ng silid, tila ba niyayakap ang kanyang buong pagkatao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa kailanman. Muli siyang dumilat tumingin sa malawak na langit at muling ngumiti. Ito na ang tunay na simula. Ito na ang kanyang bagong umaga. Ang kwento ni Keo ay nagtatapos bilang isang matinding patunay na ang hustisya ay kayang ipaglaban ng isang pusong sugatan ngunit matatag. Mula sa isang babaeng winasak ng 8 taong kasal
na puno ng panlilinlang pinili niyang bumangon at harapin ang katotohanan gamit ang talino ebidensya at lakas ng loob. Nang mabunyag ang lihim at manaig ang batas, ang mga nagtangkang agawin ang kanyang dignidad ay humarap sa kapalit ng kanilang kasamaan. Ngunit ang tunay na tagumpay ni Kyo ay hindi lamang ang pagbawi ng kanyang ari-arian, kundi ang pagpili niyang gawing kabutihan ang kanyang sakit, ibinahagi ang kanyang kayamanan upang makatulong sa iba. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagal. Ikaw kung ikaw si Kyo, pipiliin mo bang lumaban hanggang dulo? O magsimula muli sa ibang paraan? Naniniwala ka ba na ang sakit ay maaaring maging simula ng mas mabuting buhay? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay may lakas ka sa puso sa kabila ng lahat. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako. Handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo. Okay.